Nagigawin mga dito. Tibok mo lang. Tibok. Hindi ka na lang yung tagod-tagod ba? Sige. Iba nga ito gamay. So, Marcos 4 ang leksyon natin karon. Actually, ang leksyon is nagisgot na gini siya sa gospel. Manang yun sa Mateo 24, yan yung gikuan niya mga teksto, yan yung suportahan nga kani maong mayong balita nga igawali ngadto sa tibuok kalibutan. So sa mga sambingay nga atong nakita, adunay mga nagkalain-laing mga tawo nga nagdepende ang ilang pag-response sa mensahe sa Ginoo. So nakita nato nga gitagaan, gisabugan sila sa liso, ang kanang liso mo ng pulong sa Ginoo, pero nagkalain-lain ang ilang pag-response sa message. Nagkalain ang ilang pag-responde, ang ilang pagtubag sa mensahe nga hatag sa Ginoo. So, atong una nga makita ang mga mensahe nga naara sa kilid-kilid sa dalan. Nakita niyo na karon? Daghan pa gawali sa dalan. Pero sa gibuha ka na sa mga langgam, pangkaon, dili ka piditay kaayo ba ang mensahe. Sunod, atong makita sa sampinitan. Actually, ang kaning sampinitan o kining bato nga giisgutan diri, mao ni siya ang pinakataas na explanation sa interpretation ni Jesus Christ. Kaya ganuman, naa na sunod sa atong iglesia. Nakuha na ito na? Ngano na siya sunod sa atong iglesia? Kaya ka na siya, mao na siya ang nakita ni Jesus Christ na gisentro niya ng mensahe na ito sa mga eskriba. Nga nakita niya nga katong mga mensahe nga nasa sampinitan o katong sa kabatuhan, niturok to siya. Naaba, simba sila, nalagad sila sa Ginoo, pero pag abot sa persecution, tayo sa natong gikuan sa mga bato, sa bato nga kuan, kung sila itabo sila, abot sa persecution, giluto sila, nung sila itabo sila, nawala, backslide. Sunod, katong sa sampinitan, nindot nakaturok sila tuod, kaya bisan na sa sasagutan, nakaturok sila, pero kung sila itabo sa sampinitan, kung sa'yo itabo ato sila, ilahang gigapo sila sa mga sagbot. Unya, kung sa ato siya nga tayong karon, balik nila ganina, na mahuwili pagita sa kalibutan ng mga butang. Diba? Inahalan na ito na siya, walaon, kay di-target sa Ginoo sa ito ang mensahe karon para makamata ba? Kay mo man siya ang mensahe nga isabwag. Ato na yung kwaon sunod ang parabulo sa lamp o sa takusan. Kato bitong sa atong time karon, atong ikuan sa presente nga time. Magpalit kag bugas takuson. Muhatag pagpakapin. Dito kasi tinapok-tapok, muhatag pagpakapin. Sa life na to, sa pagkinabuhi-isip ng Kristohan, the more nga magtuunta sa mensahe sa Ginoo, the more nga ito ipaturok sa pagkasing-kasing, the more nga tagaan at pagkapin sa Ginoo. Ingana ang prinsipyo sa Ginoo, ihatag niya. And then, pag tagaan ta, isa na nag-isulti ng Marcos, katong naanay iya ha, pagkatagaan pa noon, dugangan pa noon siya. Ang wala, resulpod. Kuhaan. Sunod atong kuhaan sa lamp. Itong lamparahan ba? Lamparahan, ang gisimbolo dito, kung saan man mo paggamit sa lamparahan, isunod ba nimo na sa lalong sa katret? Kung saan may sugaan mo dito? Lamok. Kung kita, ang lamok pa sa madulong. Kinahalan, ibutang gini mo na siya sa iyong pangalan na makita gini mo ang kahayag. Makita ang dalan ba? Unya, ang oil nga, ang langis nga imong ipuno ana para magpadayon ng iyang siga, mo na mensahe sa Ginoo sa ato. Message ba atong sige tag butang o kuan oil, sige tag butang o kanang lana, may mo sa 10 followers sa 10 virgins, di ba? Lana, butang sila og lana para ang ilang suga magpabilin og pagsiga. Nga mao na siya ang sa atong time pod karon, kung atong baon ang kaning pinatibukan sa atong leksyon, isunod nila ako sa amin dito ha. The true holiness is holiness in the service of God. Naging siya sa tuwa.
ang tinuod nga pagkabalaan katong tibuok nga pagtugyan nimo sa imong kagalingon gyud sa serbisyo sa Ginoo. So unsa ato pagpakita sa atong kahayag kung atong taguan sunod sa ilalom sa 3. Unsa ato pagpaturok sa mensahe sa atong kasing-kasing, mao po siya sa parable sa siliso sa mustasa. Wala na siya sinun nag-focus sa pagtuo kundi sa kingdom sa Ginoo. Magsugod siya sa gamay, magsugod nga makadungog tag mensahe nga matouch kita nga mo ipaturokon gid ato permiti sa atong kasing-kasing, tuon ta, mag-study ta, damo nga tagaan ta sa Ginoo, ug damo nga gamiton ta niya sa pagpadayag sa kahayag mo sa uban. So, ang pagpakita diri, actually ang gikan pa sa lesson 1 hangtod sa lesson 3 sa ato ang leksyon, ang tawag sa pagkadinunan. Unsa nato paggamit nga mahimutang makaserbisyo sa Ginoo sa tibok natong kinabuhi, tibok natong kasing-kasing tibok kita. So, mo ni siya ang ako nasabtan sa connection karon ug hope na sa ato pagkinabuhi, dili ta masama natong sa parable bilang ni Jesus Christ sa iskriba pero sa batog sa sanglibutan. Kundi dito kita sa maayo nga yuta nga iyang bitamnan nga grabe ang turok, grabe ang pagtubo, nindot kayo tan-awon, nindot ug bunga. O ang Dios mo